Tapos na ang pagiging martir. Sa harap ng marangyang mansyon, itinapon ni Jaime ang aking mga gamit na parang basura habang nakayakap sa kanyang buntis na kabit. Wala kang kwentang asawa, Teresa. Ang bulyaw niya na parang latay sa aking puso. Ngunit hindi niya alam, ang imperyong ipinagmamalaki niya ay nakatayo sa aking talino. Sa gitna ng ulan, isinisilang ang isang bagong Teresa. Handa ka na bang mawala ang lahat, Jaime? Sino ngayon ang walang kwenta? Pirmahan mo na yan, Teresa. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap nating dalawa dahil sa totoo lang sawang asawa na ako sa pagmumukha mo. Ang boses ni Jaime ay parang latay ng latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid kainan. Malamig, walang emosyon. Parang hindi siya ang lalaking nangako. Sa harap ng altar, 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binitiwan ni Teresa ang sandok na hawak niya. Bahagya pa itong tumama sa gilid ng kaldero, lumikha ng isang matunog na tunog ng bakal na tila hudyat ng isang pagwawakas. Ang amoy ng masarap na adobo na kaniyang niluto ng buong pagmamahal ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Jaime. Isang pabangong hindi para sa kanya. Saka lamang napansin ni Teresa ang mga puting papel na nakalatag sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kaniyang espesyal na inihandang setup para sa kanilang ika-10 anibersaryo. May mga kandila pang hindi pa nasisindihan at may maliit na regalong nakabalot sa pulang papel na pinag-ipunan niya ng ilang buwan mula sa kaniyang maliit na allowance. Anibersaryo natin ngayon, Jaime. Bulong ni Teresa. Ang kaniyang boses ay halos hindi marinig, tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Nagluto ako ng paborito mo. Akala ko, kaya ka uuwi ng maaga ay dahil ano? Magse-celebrate tayo. Isang matalim at mapanguyam na tawa ang kumawala sa bibig ni Jaime. Teresa, look at yourself. Tumingin ka sa salamin. Mula nang maging asawa kita, wala ka nang ginawa kundi magmukhang katulong sa bahay na ito. You're boring, you're plain, and frankly, you're a liability to my status. Kasabay nito ang pagpasok ng isang babae mula sa pintuan. Si Valerie, ang kanyang sekretarya, na laging nakasuot ng hapit na damit at may ngiting selyado ng tagumpay. Lumapit ito kay Jaime at humawak sa braso ng lalaki nang may pagmamalaki. Sa kabilang kamay ni Valerie, dahan-dahan niyang hinaplos ang kaniyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Hi, Teresa! Malanding bati ni Valerie. Pasensya ka na ha, pero kailangan na kasing lumaki ng baby namin sa isang maayos na pamilya. Isang pamilyang may tunay na halaga, hindi yung puro amoy bawang at tuyo lang ang alam. Parang may dambuhalang kamay na pumiga sa puso ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. Ang init ng kalan na nasa kanyang likuran ay tila lumipat sa kanyang mga mata. Nagbabadyang maging luha, ngunit pilit niyang pinipigilan. Hindi siya pwedeng humagulgol sa harap ng mga taong ito. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Jaime ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang balat. Ang sakit ay hindi lamang nasa kanyang isipan. Nararamdaman niya ito sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na matalim na bubog, sa kanyang dibdib na tila binibiyak ng isang invisible na puwersa. Hindi ko pipirmahan yan, matigas na sabi ni Teresa. Kahit na ang kaniyang kalooban ay parang isang basong kristal na nahulog sa semento at nagkadurog-durog. Paano ang mga bata? Si Sofia, si Miguel, Jaime, pamilya tayo. Pamilya? Lumapit si Jaime at marahas na hinawakan ng baba ni Teresa. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga matang puno ng pagkamuhi. Inayos ko na ang lahat. Sa mata ng batas, wala kang trabaho. Wala kang sariling pera. Wala kang kakayahang buhayin ang mga anak ko. Ang mga bata ay mananatili sa akin. At kay Valerie, ikaw? Makakaalis ka na sa bahay na ito bago sumikat ang araw bukas. Binitiwan niya ang mukha ni Teresa nang may pandidiri na tila ba nakahawak siya sa isang maruming basahan.
Kinuha ni Jaime ang fountain pen at muling itinulak ang mga papel sa harap ng asawa. Pirmahan mo ito o kakalad ka rin kita palabas sa harap ng mga kapitbahay. Pumili ka, Teresa. Umalis ng may konting dangal o umalis na parang basurang itinapon sa kalsada. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong. Lumilikha ng isang malungkot at sunod-sunod na tunog na tila sumasabay sa pintig ng kaniyang nagdurugong puso. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada ay tila malalabo ng bituin na unti-unting namamatay. Kinuha niya ang panulat. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa gitna ng unos. Isang katahimikang nagmumula sa kailaliman ng kaniyang pagkatao, isang bahagi niya na matagal na niyang ibinaon para lamang maging isang mabuting asawa. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan habang ang dulo ng panulat ay dumidikit sa papel. Ito ba ang halaga ng 10 taon ng aking pagpapakasakit? Ang itapon na parang isang anino na hindi na kailangan dahil sumapit na ang dilim. Hindi mo sila deserve, Teresa. Ang isang babaeng walang trabaho, walang sariling bahay, at walang direksyon sa buhay ay walang karapatang humawak sa mga tagapagmana ng pamilya Del Fierro. Huwag mong idamay ang mga apo ko sa kahirapang pinagmulan mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasing talas ng labaha. Bawat salita ay may kalakip na lason na tila unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Teresa. Nakatayo ang matandang babae sa tapat ng malaking pinto ng mansyon. Suot ang kanyang mamahaling alahas na kumikinang sa gitna ng kadiliman habang nakatingin ng may pandidiri sa kanyang manugang. Sa likuran ni Doña Esmeralda, nakita ni Teresa ang kanyang 2 anak, si Sofia na 8 taong gulang at ang maliit na si Miguel. Hawak ni Teresa sa kaniyang nanginginig na mga kamay ang paboritong kumot ni Miguel na may burda ng maliliit na bituin. Ang kumot na hindi nakakatulog ang bata nang wala ito. Gusto niya itong ibigay. Gusto niyang amuyin ang buhok ng kanyang mga anak. Sa huling pagkakataon, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya. Mama! Mama! Sasama kami sa'yo! Ang sigaw ni Sofia ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Teresa. Nakita niya ang pag-agos ng mga luha sa pisngi ng kaniyang panganay habang pilit itong kumakawala sa hawak ni Jaime. Sofia, Miguel, pumasok na kayo sa loob. Ang utos ni Jaime, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Mula ngayon, si Tita Valerie niyo na ang mag-aalaga sa inyo. Siya ang magtuturo sa inyo kung paano maging disente, hindi katulad ng nanay niyo na marumi at walang silbi. Naramdaman ni Teresa ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang invisible na kamay, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, halos hindi na niya kayang suportahan ang sariling bigat. Bawat hikbi ng kanyang mga anak ay katumbas ng pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na hapdi na gumagapang mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang utak. Jaime, parang awa mo na. Kahit ang mga bata lang. Pagmamakaawa ni Teresa. Lumuhod siya sa basang semento. Hindi inintindi ang dumi na kumakapit sa kanyang damit. Huwag mo silang ilayo sa akin. Ako ang nagluwal sa kanila. Ako ang nagpalaki sa kanila habang abala ka sa kumpanya mo. Jaime! Ngunit ang tanging sagot ni Jaime ay ang marahas na pagbalandra ng pinto ng sasakyan matapos niyang isakay ang mga bata. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na hatol ng kamatayan para kay Teresa. Nakita niya ang maliliit na kamay ng kaniyang mga anak na nakadikit sa salamin ng bintana. Pilit na humahabol sa kaniyang anino habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis sa loob ng gate. Layuan mo na kami, Teresa. Isang basura ay mananatiling basura kahit anong linis pa ang gawin mo.
Huling hirit ni Doña Esmeralda bago ito tumalikod at ipinag-utos sa mga gwardiya na isara ang dambuhalang gate ng mansyon. Naiwan si Teresa sa labas, mag-isa sa gitna ng tumitinding ulan. Ang paboritong kumot ni Miguel na hawak niya ay nabasa na rin, mabigat at malamig, tulad ng kaniyang pag-asa. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila sumasabay sa kaniyang piping iyak. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at higit sa lahat, kinuha sa kanya ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya humihinga. Sa gitna ng kalsada, habang nakaluhod at yakap ang basang kumot, isang tanong ang hindi mawala sa kaniyang isipan na tila isang sumpa. Paano ko mababawi ang aking mga anak sa isang mundong ang tanging kinikilala ay ang kapangyarihan ng pera at ang boses ng mga mapang-api? Ang bawat hakbang ni Teresa sa basang kalsada ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi dahil sa sugat sa kaniyang mga paa, kundi dahil sa bigat ng kaniyang bawat hininga. Ang lungsod ng Maynila na dati ay puno ng ningning sa kaniyang mga mata bilang asawa ng isang bilyonaryo, ngayon ay tila isang dambuhalang halimaw na handa siyang lamunin sa kaniyang kawalan. Wala siyang matuluyan. Ang kaniyang mga kaibigan na dati ay laging nakapaligid sa kanya sa mga party, ay biglang naglaho. Tila mga aninong natakot sa dilim ng kaniyang sinapit. Sa kaniyang kamay, mahigpit pa rin niyang tinitipon ang basang kumot ni Miguel. Ito na lamang ang tanging koneksyon niya sa mga anak na ipinagkait sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kaniyang mukha ay humahalo sa kaniyang mga luha hanggang sa hindi na niya malaman kung alin ang galing sa langit at alin ang galing sa kaniyang nagdurugong puso. Napunta siya sa ilalim ng isang malaking tulay kung saan ang ingay ng mga sasakyang dumadaan sa itaas ay tila isang walang katapusang hagulhol. Dito, sa gitna ng amoy ng usok at basang lupa, nahanap niya ang isang sulok na malayo sa hangin. Naupo siya sa malamig na semento, niyayakap ang kaniyang sarili habang ang kaniyang buong katawan ay hindi tumitigil sa panginginig. God, bakit? Bulong niya sa hangin. Bakit kailangang mangyari ito? I gave him everything. I gave up my dreams para lang maging maayos ang buhay niya. Is this the reward for being a faithful wife? Isang mapait na alaala ang bumalik sa kanyang isipan. 10 taon na ang nakalilipas, noong sila ay mga estudyante pa lamang. Siya ang pinakamatalino sa kanilang klase sa computer engineering. Siya ang may hawak ng mga komplikadong formula at algorithm. Ngunit nang magpakasal sila, sinabi ni Jaime na sapat na ang isang henyo sa pamilya at ang tungkulin ni Teresa ay panatilihing maliwanag ang tahanan habang siya ang nagpapatakbo ng mundo. Naniwala si Teresa. Tinapon niya ang kaniyang mga pangarap sa basurahan para lang maging tuntungan ni Jaime patungo sa itaas. Ngayon, ang tuntungan ay itinapon na rin sa basurahan matapos mapakinabangan. Naramdaman ni Teresa ang hapdi ng gutom sa kaniyang sikmura, ngunit mas matindi ang gutom sa kaniyang puso para sa yakap ng kaniyang mga anak. Inilapit niya ang basang kumot sa kaniyang ilong. Pilit na hinahanap ang amoy ng baby powder at gatas ni Miguel. Ngunit tanging amoy ng ulan at kalawang ang kaniyang nalanghap. Ang bawat himaymay ng kaniyang pagkatao ay tila unti-unting namamatay sa bawat minutong dumadaan sa katahimikan ng gabi. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa hindi kalayuan. Isang grupo ng mga palaboy ang nagsimulang magsisigaw at isang lalaking may madungis na muka ang lumapit sa kanya. Nakita nito ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kaniyang mga dokumento at natitirang barya. "Ibigay mo sa akin yan, Lola," ang bulyaw ng lalaki, kahit na hindi pa naman matanda si Teresa. Sa mga mata ng kalsada, ang kahit sinong talunan ay mukhang matanda at mahina. Hinablot ng lalaki ang bag, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi bumitaw si Teresa. Isang matinding puwersa na nagmumula sa kanyang galit at sakit ang lumabas sa kanyang mga kamay. "Huwag! Huwag mong kukunin ang huling pag-asa ko!"
Ang sigaw niya isang boses na hindi niya akalaing mailalabas niya. Nagkaroon ng paghatak hanggang sa tumama ang kanyang likod sa isang posteng bakal. Ang sakit ay gumapang sa kanyang gulugod, ngunit hindi pa rin siya bumitaw. Sa huli, nainis ang lalaki at tinulak siya ng malakas bago tumakbo palayo. Dala ang isang piraso ng kanyang damit na napunit, ngunit ang bag ay nanatili sa kanyang yakap. Nakahiga si Teresa sa maduming semento, hinihingal, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na kisame ng tulay. Sa loob ng kanyang bag, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang lumang pitaka na matagal na niyang hindi nabubuksan. Doon, sa ilalim ng isang lumang litrato, ay may isang calling card na may kupas na natinta. Isang pangalan na matagal na niyang kinalimutan. Isang pangalan na maaring maging susi sa kaniyang muling pagkabuhay o sa kaniyang tuluyang paglubog. Sapat na ba ang natitirang lakas ng isang inang winasak ang dangal para harapin ang isang nakaraang kaniyang tinalikuran? Hindi lahat ng tawag ay may dalang magandang balita. Ang iba ay parang isang huling hininga ng pag-asa na pilit kumakawala sa gitna ng malakas na ulan. Ang pag-vibrate ng lumang cellphone sa loob ng kanyang basang bag ay tila isang mahinang tibok ng puso sa gitna ng nakabibinging katahimikan sa ilalim ng tulay. Dahan-dahang kinapa ni Teresa ang kaniyang gamit. Ang kaniyang mga daliri ay naninigas sa lamig at pangangatog. Nang makita ang pangalan sa screen, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Lola Ignacia, ang matandang babaeng nag-alaga sa kanya sa probinsya, ang tanging tao na itinuring niyang pamilya bago siya nabulag sa marangyang buhay sa Maynila. Apo, Teresa, ikaw ba yan? Ang boses sa kabilang linya ay basag, puno ng pag-aalala na tila nararamdaman nito ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Teresa. Lola, sa isang salita pa lamang, bumigay na ang kuta na binuo ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging isang pira-pirasong himig ng sakit. Lola, wala na. Wala na po ang lahat. Hush, apo, alam ko. Napanood ko sa balita ang nangyari sa asawa mo at sa kumpanya nyo. Pero may mas mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Ang lumang bahay natin dito sa probinsya, kailangang gibain na dahil sa bagong kalsadang gagawin. Pero may isang bagay akong nahanap sa ilalim ng sahig, sa baul na iniwan mo bago ka nag-asawa. Napatigil si Teresa. Ang kaniyang paghinga ay naging mabigat. Ang baul na yon ay naglalaman ng kaniyang mga pangarap, ang mga papel at disket na naglalaman ng kaniyang huling proyekto bago siya naging Mrs. Del Fierro. Kailangan mong umuwi, Teresa, bago pa mahuli ang lahat. Huwag mong hayaang kainin ng lupa ang tanging bagay na tunay na sayo. Dagdag ni Lola Ignacia bago naputol ang linya dahil sa mahinang signal. Doon sa madilim na sulok ng tulay, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Teresa. Wala siyang pera para sa plete, wala siyang maayos na damit, pero mayroon siyang isang calling card na hawak. Ang card ni Mateo, ang kaklase niyang matagal na niyang kinalimutan. Ang taong laging nagsasabing, siya ang henyo ng kanilang henerasyon. Tumayo siya, kahit ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa marupok na kahoy. Nilakad niya ang distansya patungo sa bus terminal. Ang kanyang basang sapatos ay naglalabas ng tunog ng tubig sa bawat hakbang. Tila isang mabilis na orasan na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang oras. Sa terminal, ang amoy ng usok ng diesel at ang ingay ng mga taong nagmamadaling umuwi ay tila isang magulong musika. Nakita ni Teresa ang kanyang sarili sa salamin ng isang nakaparadang bus. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang dating Queen of the Ball ay isa ng aninong hindi mapansin ng mga dumadaan. Kinuha niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Hindi ito sapat para sa isang tiket patungong probinsya. Napaupo siya sa isang mahabang bangko, yakap-yakap pa rin ang basang kumot ni Miguel. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang piraso ng tinapay.
Para sa inyo po, tita. Mukha po kayong gutom. Sabi ng bata bago ito hinila ng kanyang ina palayo, na tila ba si Teresa ay isang sakit na nakakahawa. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang mainit na haplos sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Kumagat siya sa tinapay at sa bawat nguya, kasabay nito ang panunumpa na hindi siya mamamatay sa kalsadang ito. Habang naghihintay ng himala, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng terminal. Isang lalaking nakasuit ang bumaba, may hawak na payong at tila may hinahanap sa gitna ng madla. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa direksyon ni Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang lalaking yon, hindi siya pwedeng magkamali. Siya ang taong huling gusto niyang makita sa ganitong kalagayan, ngunit siya rin ang tanging taong maaring makatulong sa kanya. Sino ang lalaking ito na tila itinadhana ng ulan na magpakita sa kanyang pinakamababang sandali? Ang paglalakbay patungo sa probinsya ay tila isang pagtawid sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Habang ang bus ay dahan-dahang lumalayo sa naglalakihang gusali ng Maynila, nararamdaman ni Teresa na tila tinatalikuran niya ang isang masamang panaginip. Ngunit ang bawat kilometrong nadaragdag sa layo ay hindi nakababawas sa bigat na kaniyang dinadala. Ang lalaking nakita niya sa terminal kanina, ang lalaking akala niya ay si Mateo, ay nawala rin sa gitna ng siksikan na tila isang paalala na sa labanang ito, siya ay tunay na nag-iisa. Nakarating siya sa lumang bayan ng San Isidro nang magbubukang liwayway, ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga palayan ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanyang pagod na katawan. Pagdating sa maliit at payak na bahay ni Lola Ignacia, hindi na nakapagsalita si Teresa. Humagulgol siya sa balikat ng matanda, doon sa ilalim ng kupas na bubong kung saan siya unang nangarap na maging isang mahusay na inhinyero. Tahan na, apo. Ang sugat ng puso ay parang sugat sa balat, mahapdi sa simula, pero kusang hihilom kung hahayaan mong huminga. Bulong ni Lola Ignacia habang hinahaplos ang buhok ni Teresa. Matapos ang isang simpleng almusal ng mainit na kape at tinapay, dinala siya ni Lola sa silong ng bahay. Doon, sa isang sulok na puno ng sapot at alikabok, nakalagak ang isang lumang baul na gawa sa nara. Ang mga ukit nito ay tila mga kulubot sa balat ng isang saksi sa nakaraan. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang baul. Ang tunog ng mga bisagra nito ay tila isang mahabang buntong hininga mula sa nakaraan. Bumungad sa kaniya ang amoy ng luma at tuyong papel. Sa loob nito ay nakatambak ang kaniyang mga notebook, mga blueprint, at ang kaniyang thesis na pinamagatang Project Anino. Kinuha niya ang makapal na folder. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng kaniyang sariling pangalan na nakasulat sa pabalat, Teresa M. Reyes. Binuksan niya ang mga pahina at doon niya nakita ang mga komplikadong algorithm at security codes na binuo niya 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang sistemang ginagamit ngayon ng Del Fierro Tech, ang imperyong binuo ni Jaime sa kaniyang likuran. Ito yun, bulong ni Teresa, habang ang kaniyang mga mata ay nanunuyo sa galit at pait. Ito ang henyo na ipinagmamalaki ni Jaime. Hindi sa kanya ito. Ninakaw niya ang lahat ng ito mula sa akin habang pinapaniwala niya akong wala akong silbi. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kaniyang puso. Ang bawat linya ng code na kaniyang isinulat ay tila mga buhay na saksi na sumisigaw ng katotohanan. Ngunit habang binabasa ang huling bahagi ng dokumento, napatigil siya. Kumabog ang kaniyang dibdib nang mapansin ang isang halatang pagkakaiba. May kulang. Ang pinakamahalagang pahina, ang pahinang naglalaman ng kill switch o ang paraan para i-override ang buong sistema sakaling magkaroon ng krisis ay wala sa folder. Tiningnan niyang muli ang loob ng baul, hinahalukay ang bawat sulok, ngunit tila sadyang kinuha ang bahaging iyon. Lola, may kumuha ba ng mga gamit dito? Tanong ni Teresa. Ang kaniyang boses ay puno ng kaba.
Noong isang buwan apo, may mga lalaking nagpakilalang taga-munisipyo ang pumasok dito habang wala ako. Akala ko ay susukatin lang ang lupa. Sagot ni Lola Ignacia na bakas ang pag-aalala sa muka. Nanigas si Teresa. Kung nakuha ni Jaime ang pahinang yon, nangangahulugan na matagal na siyang pinagmamasdan at pinaplano ang kanyang pagbagsak. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Jaime. Ang kill switch na yon ay hindi lang nakasulat sa papel. Ito ay nakaukit sa memorya ni Teresa bilang isang pangako sa kanyang sarili. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang kakaibang tunog ang narinig ni Teresa mula sa labas ng bahay. Ang tunog ng mga gulong ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa tapat ng kanilang bakod. Isang tunog na hindi nababagay sa kapayapaan ng probinsya. Sino ang darating sa gitna ng kaniyang paghahanap sa katotohanan at ano ang gagawin niya kung ang taong ito ay ang mismong anino na nais niyang takasan? Masyado ka namang ambisyosa, Teresa. Akala mo ba ay makakatakas ka sa kapangyarihan ni Sir Jaime kahit narito ka sa dulo ng daigdig? Isang pirasong basahan ka lang na pilit isinisiksik ang sarili sa isang palasyong hindi para sa'yo. Ang boses na yon ay hindi kay Jaime, kundi kay Attorney Gardo, ang kanang kamay at tapat na aso ng pamilya Del Fiero na sanay sa paggawa ng maruruming trabaho. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ni Lola Ignacia, suot ang kanyang itim na suit na tila isang mantsa sa payak na kagandahan ng probinsya. Sa kaniyang likuran ay dalawang lalaking may malalapad na balikat. Ang kanilang mga titig ay tila mga buwayang naghihintay ng lalamunin. Nabitawan ni Teresa ang folder ng kaniyang thesis. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang kaniyang pangalan sa pabalat ay tila niyapakan ng malalaking sapatos ng mga estranghero. Katatapos lang niyang maramdaman ang init ng pag-asa, hawak ang kaniyang nakaraan. Ngunit heto muli ang realidad. Malamig, malupit, at laging nakabantay sa bawat kaniyang paghinga. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kaniyang lalamunan. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kaniyang dibdib. Ang bawat salita ni Gardo ay tila mga latay na nagpapaalala sa kaniya na wala siyang laban. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot para kay Lola Ignacia na ngayon ay nakakapit sa kaniyang braso. Ibigay mo sa amin ang baul na yon, Teresa. Pagpapatuloy ni Gardo habang dahan-dahang humahakbang papasok sa maliit na sala. Alam ni Sir Jaime na may kinuha ka. Huwag mo nang hintayin na gamitin namin ang dahas sa harap ng matandang ito. Just give us the documents and maybe, just maybe, kakausapin ko si Sir na dagdagan ang allowance mo bilang pampalubag loob. Hindi. Ang tanging lumabas sa bibig ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. Hindi ito sa kaniya. Akin ito. Ninakaw niya ito sa akin. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Gardo. Isang tunog na tila pagkiskis ng bakal sa semetoge. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang baliw na asawang pinalayas? You have nothing, Teresa. No money, no power, no identity. Nang magtatangka nang lumapit ang isa sa mga tauhan ni Gardo para hablutin ang baul, isang boses ang pumutol sa tensyon mula sa likuran nila. Ang batas ay hindi lamang para sa mga may ginto sa bulsa, Attorney Gardo. Minsan, ang batas ay marunong ding lumingon sa mga ninakawan ng dangal. Lumingon ang lahat. Isang lalaki ang nakatayo sa may bakod, ang kaniyang hitsura ay malayo sa marangyang ayos ni Gardo. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt na nakatupi ang manggas, may hawak na luma, ngunit maayos na briefcase. Ang kaniyang mga mata ay matatalim. Tila mga agila na nakatitig sa biktima. Mateo? Bulong ni Teresa. Ang kaniyang hininga ay tila bumalik sa kaniyang mga baga. Ang lalaking nakita niya sa terminal, ang kaniyang dating kaklase na laging nangunguna sa mga debate, ay narito ngayon sa harap niya. Teresa, pumasok ka sa loob kasama si Lola. Utos ni Mateo
nang hindi inaalis ang tingin kay Gardo. Attorney Gardo, ang pagpasok sa pribadong ari-arian nang walang pahintulot ay isang krimen. At ang pananakot sa isang testigo, alam nating dalawa kung saan hahantong ang lisensya mo kapag nalaman ito ng Integrated Bar of the Philippines. Nagbago ang ekspresyon ni Gardo. Ang kaniyang kayabangan ay napalitan ng pagkairita. Mateo, ang abogadong nawalan ng career dahil sa pakikialam sa mga hindi dapat pakialaman. Akala ko ba ay nagtitinda ka na lang ng isda sa palengke? Mas marangal ang magtinda ng isda kaysa maging aso ng isang magnanakaw, kalmadong sagot ni Mateo. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Teresa, isang presensya na tila naging isang matibay na pader sa pagitan ni Teresa at ng kaniyang mga kaaway. Hindi nakasagot si Gardo. Alam niyang sa usaping legal, hindi basta-basta si Mateo. Sa isang huling matalim na tingin kay Teresa, tumalikod ang abogado at sumakay sa kaniyang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na humaharurot palayo ay tila isang pansamantalang panalo sa gitna ng isang mahabang digmaan. Naiwan silang tatlo sa sala. Tumingin si Mateo kay Teresa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talino, ngayon ay may bahid ng lungkot at paghanga. Hindi ka pa rin nagbabago, Teresa. Laging lumalaban kahit na durog na ang puso, sabi ni Mateo. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga papel ng thesis ni Teresa at iniabot ito sa kanya. Pero kailangan mong malaman. Hindi lang ang dokumentong ito ang pakay nila. Jaime is scared. He's scared because he knows that if you ever find the missing piece of this project, his empire will crumble in a matter of seconds. Nanginginig na kinuha ni Teresa ang mga papel. Mateo, paano mo nalaman? Dahil bago ka pa pinalayas, ako na ang bumabantay sa kanya. Seryosong sagot ni Mateo. Pero may mas masamang balita ako. Nalaman ko na balak ni Valerie na dalhin ang mga anak mo sa ibang bansa para tuluyan na silang mawala sa'yo. Wala na tayong oras, Teresa. Parang gumuho muli ang mundo ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Ang kanyang mga anak, ang kaisa-isang dahilan ng kanyang buhay. Sapat ba ang talino at ang tulong ng isang abogadong sawi para kalabanin ang isang higanteng handang gawin ang lahat, kahit ang itapon ng sariling dugo at laman, para lamang sa kapangyarihan? Ang bawat pagpindot ni Teresa sa keyboard ng laptop ay tila isang pagtapak sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Sa maliit at medyo madilim na silid sa itaas ng opisina ni Mateo sa Manila, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen. Ang amoy ng lumang papel at mainit na kape ay humahalo sa kaba na tila isang mabigat na bato sa kaniyang dibdib. 10 taon. 10 taon siyang naging bilanggo ng mga gawaing bahay, ng paglalaba at ng pagluluto. Hanggang sa malimutan niya na ang kaniyang mga daliri ay dati palang nakakalikha ng mga digital na himala. Huwag kang magmadali, Teresa. Ang utak mo ay parang isang muscle. Kailangan lang nitong muling masanay sa bigat ng trabaho. Malumanay na sabi ni Mateo habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa tabi ng kaniyang kamay. Mateo, ang dami nang nagbago. Ang mga coding language na alam ko, parang mga sinaunang salita na ngayon. Baka tama si Jaime. Baka wala na talaga akong silbi sa labas ng kusina. Bulong ni Teresa. Ang kaniyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pagod at kawalan ng tiwala sa sarili. Huminto si Mateo at tumayo sa likuran niya. Naramdaman ni Teresa ang init ng presensya ng lalaki. Isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kaniyang kamay sa balikat ni Teresa. Isang magaan at magalang na haplos. Ngunit sapat na para patigilin ang panginginig ng mga balikat ng babae. Ang teknolohiya ay nagbabago, pero ang logic at ang talino mo, Teresa, ay permanente. You are the architect, remember? Jaime is just a squatter in the empire you built. Let's take it back, step by step. Pagpapalakas ng loob ni Mateo.
Sa loob ng ilang linggo, naging magkasama ang dalawa sa bawat puyat at pagod. Sa gitna ng mga komplikadong codes at mga legal na dokumento, unti-unting nabubuhay ang lumang Teresa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot ay nagsimulang magningning sa bawat bug na kaniyang naaayos at sa bawat security layer na kaniyang natitibag. Isang gabi, habang abala si Teresa sa pag-aaral ng bagong interface ng sistema ng Del Fierro Tech, hindi niya napansin na nakatitig sa kanya si Mateo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang pagod sa mukha ni Teresa ay tila naging isang uri ng kagandahan na mas malalim at mas matatag kaysa sa anumay make-up o alahas. "Bakit ka tumitingin?" tanong ni Teresa habang dahan-dahang inililigpit ang kaniyang buhok. "Wala lang. Ngayon ko lang ulit nakita ang nangiting yan. Yung nangiting hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tagumpay." Sagot ni Mateo. Ang kaniyang boses ay may lalim na tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ng kaniyang profesionalismo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang salita. Tanging ang tunog lamang ng pag-inog ng electric fan sa sulok ang maririnig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kilig na akala niya ay patay na. Isang banayad na kuryente na dumadaloy sa kaniyang puso, na nagpapaalala sa kanya na siya ay tao pa rin, na siya ay babae pa rin na karapat-dapat pahalagahan. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang mabasag. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang kondo, hawak ni Valerie ang kaniyang cellphone. Sa screen ay makikita ang isang malabong litrato ni Teresa at Mateo na magkasama sa bintana ng opisina. Kuha ng isang spy na kinuha ni Jaime. "Akala mo ba ay makakabangon ka pa, Teresa? Ngayong alam ko na kung nasaan ka, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng anak, kundi maging ng dangal." Nakangising banta ni Valerie habang dahan-dahang hinihimas ang kaniyang tiyan. Kinuha ni Valerie ang kaniyang tablet at nagsimulang mag-type ng isang mensahe na ipapadala sa lahat ng mga news outlets at social media influencers sa Manila. Isang malisyosong kwento na maglalagay kay Teresa sa gitna ng isang iskandalo. Isang kwentong maglalarawan sa kanya bilang isang asawang nangaliwa, kaya siya pinalayas. Habang masayang nagtatrabaho si Teresa sa ilalim ng gabay ni Mateo, hindi niya alam na ang dilim ay muling naghahanda para balutin ang kanyang bagong silang na liwanag. Ano ang gagawin ni Teresa kapag ang kanyang muling pagbangon ay sinalubong ng isang bagong bagyo ng paninira na maaring tuluyang maglayo sa kanyang mga anak? Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay amoy mamahaling bulaklak at alak. Ngunit para kay Teresa, ito ay amoy pagkukunwari. Ang bawat kislap ng mga chandeliers sa kisame ay tila mga matatalim na mata na nakatingin sa kanya, hinuhusgahan ng kanyang bawat galaw. Ito ang daigdig na dating kumikilala sa kanya bilang Mrs. Del Fierro, ang asawang laging nasa anino, ang asawang laging tahimik. Ngunit ngayon, bumalik siya hindi para makiusap, kundi para magparamdam. "Hinga ng malalim, Teresa. Hindi ka na ang babaeng pinalaya sa gitna ng ulan. Ngayon, ikaw na ang bagyong darating." Bulong ni Mateo sa kaniyang tabi. Inayos ni Mateo ang kaniyang pagkakahawak sa siko ni Teresa. Nakasuot ang babae ng isang simpleng dark blue na gown na tila kulay ng langit bago ang bukang liwayway. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging ang kaniyang dangal na muling nabuo ang nagsisilbing palamuti. Sa bawat hakbang nila patungo sa gitna ng bulwagan, ang mga bulungan ay unti-unting kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi ba si Teresa yan? Ang kapal ng mukha. Pagkatapos ng iskandalong kinasangkutan niya, nagawa pa niyang magpakita rito? Balita ko, pinalaya siya dahil may lalaki siya. At tingnan mo, kasama niya na ngayon ang abogadong yan. Narinig ni Teresa ang bawat salitang iyon. Ang bawat bulong ay tila mga hiwa ng kutsilyo sa kaniyang balat. Ngunit sa halip na yumuko,
Lalo niyang itinaas ang kanyang baba. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa braso ni Mateo at naramdaman niya ang matatag na suporta ng lalaki. Sa dulo ng silid, nakatayo ang pamilya Del Fiero. Si Doña Esmeralda ay abala sa pakikipag-usap sa mga matataas na opisyal habang si Jaime ay nakatayo sa tabi ni Valerie na animoy reyna sa kaniyang suot na gintong bestido. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang musika sa pandinig ni Teresa. Teresa, anong kamalasang hangin ang nagdala sa iyo rito? Ang boses ni Doña Esmeralda ay bumasag sa katahimikan ng kanilang paligid. Lumapit ang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Hindi ba't sinabihan na kita na ang basurang itinapon ay hindi na nararapat pang ibalik sa loob ng bahay? Hindi ako bumalik sa bahay niyo, Doña Esmeralda. Kalmadong sagot ni Teresa. Ang boses niya ay hindi nanginig kahit isang sandali. Nandito ako dahil ito ay isang charity event para sa mga inabandunang ina at bata. Bilang isang taong nakaranas ng kalupitan niyo, sa tingin ko ay ako ang pinakakwalipikadong narito. Namutla ang matandang babae sa prangka na sagot ni Teresa. Lalong uminit ang sitwasyon nang lumapit si Jaime. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ngunit may bahid din ng pagkagulat nang makita ang pagbabago sa hitsura ng kaniyang dating asawa. Teresa, umalis ka na bago ko patawagin ang mga security, banta ni Jaime. Huwag mong hiyain ang sarili mo sa harap ng mga taong ito. At ikaw, Mateo, akala ko ba ay matalino ka? Bakit mo pinapatulan ang isang babaeng galing sa basurahan? Ang basurahang sinasabi mo, Jaime, ay ang pundasyon ng kumpanyang kinatatayuan mo ngayon. Matapang na sagot ni Mateo. Nandito kami hindi para gumawa ng gulo, kundi para ipakita sa lahat kung sino ang tunay na may-ari ng talinong ipinagmamalaki ng Del Fiero Tech. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga cellphone. Ang malisyosong balitang ipinakalat ni Valerie kanina ay nagsimula ng mag-viral. Isang headline ang nakasulat sa lahat ng social media platforms. Ang hudas na asawa Teresa Del Fiero na huling may kasamang lalaki bago ang divorce. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng paligid. Nakita niya ang mapang-aping na ngiti sa mga labi ni Valerie. Ang mga kamera ng mga press na naroon ay biglang humarap sa kanya. Ang mga flash ng ilaw ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Ayan na ang katotohanan, Teresa. Sabi ni Valerie habang lumalapit at bumubulong sa kanyang tenga. Kahit anong ganda ng damit mo, sa mata ng publiko, isa kang maduming babae. Wala kang makukuhang simpatya rito. At lalong wala kang makukuhang anak. Sa gitna ng kahihiyan, habang ang lahat ng tao ay bumabato sa kanya ng mapanghusgang tingin, naramdaman ni Teresa ang isang malakas na hila sa kanyang kamay. Si Mateo. Hindi siya binitawan nito, ngunit sa pintuan ng ballroom, nakita ni Teresa ang kanyang dalawang anak na sina Sofia at Miguel, kasama ang kanilang yaya. Nakatingin ang mga bata sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kalituhan habang naririnig ang sigawan ng mga tao laban sa kanilang ina. Paano ipapaliwanag ng isang inang winasak ang reputasyon sa kanyang mga anak na ang lahat ng nakikita nila ay isang malaking kasinungalingan, lalo na kung ang mismong ama nila, ang arkitekto ng lahat ng sakit na ito? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa talim ng kutsilyo ng kaaway, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng sarili mong anak na nalinlang ng kasinungalingan. Hindi na namalaya ni Teresa kung paano siya nailabas ni Mateo mula sa maugong na ballroom ng hotel. Ang bawat flash ng kamera at ang mapanghusgang titig ng mga tao ay tila mga latay na nananatili sa kaniyang balat. Ngunit sa loob ng sasakyan ni Mateo, ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa ingay ng kanina. Nakatingin lang si Teresa sa kaniyang mga palad, nanginginig.
habang ang imahe ng takot sa mga mata ni na Sofia at Miguel ay paulit-ulit na naglalaro sa kaniyang isipan. Teresa, kailangan mong maging matatag. Alam nating gagawin nila ito. Ang desperasyon ni Jaime ay palatandaan na natatakot siya sa kakayahan mo. Malumanay na sabi ni Mateo, bagaman bakas din sa kanyang boses ang pag-aalala. Ang mga anak ko, Mateo, nakita nila ako. Nakita nila kung paano ako hiyain ng lahat. Hagulhol ni Teresa. Paano ko pa sila mababawi kung ang tingin nila sa akin ngayon ay isang masamang tao? Habang nagdurusa si Teresa, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Del Fierro, isang mas malupit na laro ang isinasagawa. Sa malawak na sala, nakaupo sina Sofia at Miguel sa tabi ni Valerie. Hawak ni Valerie ang isang tablet. Dahan-dahang ipinapakita sa mga bata ang mga malisyosong litrato ni Teresa at Mateo na kuha sa opisina, pati na ang mga video ng kaguluhan sa hotel. Tingnan niyo ang mama niyo, mga anak. Bulong ni Valerie sa isang boses na tila nagmamalasakit ngunit puno ng kamandag. Habang kayo ay umiiyak gabi-gabi dahil hinahanap niyo siya, siya naman ay masaya sa piling ng ibang lalaki. Kaya niya kayo iniwan dahil mas gusto niyang magpakasaya kaysa maging nanay niyo. Hindi totoo yan. Mahal kami ni Mama. Sigaw ni Miguel, ang 4 na taong gulang na bata na pilit itinatago ang kaniyang muka sa kaniyang maliit na unan. Dahan-dahang hinaplos ni Valerie ang likod ni Miguel, isang haplos na nagpataas ng balahibo ng bata. Miguel, baby, ang katotohanan ay masakit. Kita niyo naman sa video, di ba? Mas pinili niyang sumama sa abogadong yan kaysa umuwi sa inyo. Huwag kayong mag-alala, nandito naman si Tita Valerie. Hindi ko kayo iiwan, hindi katulad ng mama niyo na nakalimot na sa inyo. Si Sofia, na mas matanda at mas nakakaintindi, ay nananatiling tahimik. Ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom. At ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa kaniyang ina, ay unti-unting nagiging malamig na tila yelo. Ang bawat salita ni Valerie ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-ibig na itinanim ni Teresa sa puso ng kaniyang panganay. Kinaumagahan, sa kabila ng babala ni Mateo, nagpunta si Teresa sa labas ng eskwelahan ni Sofia. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na ang lahat ay isang malaking pagkakamali. Pagkakita niya sa kanyang anak na lumalabas ng gate kasama ang yaya, mabilis na tumakbo si Teresa patungo rito. Sofia, anak! Tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik at pag-asa. Ngunit tumigil si Sofia. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang ina. Sa halip, humakbang siya paatras. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi nararapat sa isang bata. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw ni Sofia. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Teresa. Sabi ni Papa, masama ka raw na babae. Nakita ko kayo sa tablet ni Tita Valerie. Kaya mo lang kami gustong kunin dahil gusto mong maghiganti kay Papa. Hindi, Sofia. Anak, makinig ka kay Mama. Ayoko na sa'yo, Mama. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko. Muling sigaw ni Sofia bago mabilis na sumakay sa naghihintay na sasakyan ni Jaime. Naiwan si Teresa na nakatayo sa gilid ng kalsada. Tila isang ribulto ng pait at pirapirasong pangarap. Ang ingay ng mga sasakyang dumadaan at ang usok ng lungsod ay tila nakikiramay sa kanyang kawalan. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang maliit na hair clip na binili niya para kay Sofia. Isang clip na may disenyong paru-paro na ngayon ay tila isang paalala ng kalayaang tuluyan ng ipinagkait sa kanya. Paano palalaban ng isang ina kung ang mismong dahilan ng kaniyang pakikipagdigma ay ang siya ring bumibitaw ng pinakamasakit na salitang kaniyang narinig sa buong buhay niya? Ang sakit na dulot ng mga salita ni Sofia ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ni Teresa. Habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan ni Mateo, hindi niya maramdaman ang kaniyang sariling mga kamay.
Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na boses ng kanyang anak. Ang boses na dati ay tumatawag sa kanya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng poot. Teresa, huwag kang bibitiw. Iyan ang gusto nilang mangyari. Ang makita kang bagsak para tuluyan nilang makuha ang lahat sa'yo. Malumanay, ngunit mariing sabi ni Mateo habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa eskwelahan. Paano ako lalaban, Mateo? Ang mga anak ko ang buhay ko. Kung tingin nila sa akin ay kaaway, para saan pa ang lahat ng ito? Ang mahinang tugon ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas. Lalaban ka dahil ikaw ang may hawak ng katotohanan. At ang katotohanan yon ang magpapalaya sa mga anak mo mula sa panlilinlang ni Jaime. Sagot ni Mateo. Naalala mo ba ang Project Anino? Sabi mo may isang pahinang kulang sa baul ni Lola Ignacia. Isipin mong mabuti, Teresa. Noong panahong binuo mo ang system na yon, saan mo pa maaring itinago ang blueprint ng kill switch? Napapikit si Teresa. Pilit niyang hinukay ang kanyang mga gunita mula sa mga taong lumipas bago pa man naging kulungan ang kanyang tahanan. Biglang isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan. Isang lumang library sa loob ng unibersidad kung saan sila unang nagkakilala ni Jaime. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang istante ng mga libro, may isang lumang journal siya na laging daladala. Ang archive ng University Library, bulong ni Teresa. Bago kami ikasal, nag-donate ako ng ilang mga lumang research papers sa archives. Itinago ko ang orihinal na draft ng system sa loob ng isang lumang math journal na walang nakakaalam. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Agad silang nagtungo sa universidad. Ang amoy ng alikabok at lumang papel sa loob ng archive room ay tila isang lagusan patungo sa kaniyang nakaraan. Habang hinahanap ang journal, naramdaman ni Teresa ang bigat ng bawat segundong dumadaan. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga pabalat ng libro, hanggang sa mahawakan niya ang isang itim na journal na may kaniyang mga inisyal. Dahan-dahan niyang binuksan ang journal. Sa pagitan ng mga pahina, nakita niya ang isang tuyong bulaklak ng gumamela, isang alaala ng panahong naniniwala pa siya sa wagas na pag-ibig. At sa pinakalikod na bahagi, naroon ang isang nakatuping papel, ang blueprint ng kill switch. Ang huling piraso ng puzzle na kayang magpabagsak sa imperyo ni Jaime. Ngunit bago pa man niya mailabas ang papel, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos sa labas ng archive room. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa hallway ay nagpakita ng isang pamilyar na anino. Si Jaime. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at galit. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang ilang mga tauhan na nakasuot ng itim. Ibigay mo sa akin ang papel na, "Iyan, Teresa." Ang malamig na utos ni Jaime. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang sitwasyon. Alam ko na darating ka rito. Alam ko kung paano mag-isip ang isang sentimental na katulad mo. Bakit, Jaime? Takot ka ba? Matapang na tanong ni Teresa habang mahigpit na hawak ang papel sa kaniyang dibdib. Takot ka ba na malaman ng buong mundo na ang dakilang Jaime Del Fierro ay isang hamak na magnanakaw lamang? I did everything for us para sa kinabukasan ng mga anak natin. Sigaw ni Jaime, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Kung sisirain mo ang kumpanya, sisirain mo rin ang buhay ni na Sofia at Miguel. Gusto mo ba silang maghirap? Gusto mo ba silang lumaki sa kalsada? Ginamit mo na ang lahat, Jaime. Ginamit mo ang pag-ibig ko, ang talino ko, at ngayon, pati ang mga anak natin ay ginagamit mo para protektahan ang mga kasinungalingan mo. Sabi ni Teresa, ang kaniyang boses ay puno ng pait. Pero tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran. Ang katotohanan ito ay hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Isang mabilis na galaw ang ginawa ng mga tauhan ni Jaime
para palibutan sina Teresa at Mateo. Naramdaman ni Teresa ang bilis ng pintig ng kaniyang puso. Walang labasan. Ang tanging hawak niya ay ang piraso ng papel na maaring maging kaniyang kaligtasan o kaniyang katapusan. Pumili ka, Teresa, banta ni Jaime habang dahan-dahang lumalapit. Ang papel na yan o ang pagkakataon na makita mo pa ang mga anak mo ng buhay. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang pagbabanta ni Jaime ay hindi lamang isang pananakot. Nakikita niya sa mga mata nito na wala na itong ititirang dangal o awa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng library, tumingin si Teresa kay Mateo na handa ring lumaban sa tabi niya. Ano ang itataya ng isang ina? Ang kanyang karapatan sa katotohanan o ang mismong buhay ng mga anak na kinuha na sa kanya? Ang katarungan ay hindi lamang bulag. Minsan ito ay bingi rin sa mga hikbi ng mga taong walang boses sa lipunan. Ang bawat yabag ng sapatos ni Teresa sa makintab na sahig ng bulwagan ng katarungan ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ang amoy ng lumang kahoy at mga legal na dokumento ay humahalo sa amoy ng kaba at determinasyon na namumuo sa kaniyang dibdib. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang pamilya Del Fierro, isang pader ng kapangyarihan at yaman na tila imposibleng tibagin. Si Jaime ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang muka ay kalmado at puno ng kayabangan, habang si Doña Esmeralda ay nakatingin kay Teresa na tila ba ang babae ay isang dumi na pumasok sa isang sagradong lugar. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa pera, Your Honor. Ang panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag, umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng dangal at pagkatao. Ang sistemang anino na nagluklok sa Del Fierro Tech sa rurok ng tagumpay ay hindi bunga ng talino ni Jaime Del Fierro. Ito ay bunga ng sakripisyo at henyo ng aking kliyente, si Teresa Reyes Del Fierro. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kampo ng mga Del Fierro. Ang abogado ni Jaime, si Attorney Gardo, ay tumayo ng may ngiting puno ng pangungutya. Your Honor, ang mga paratang na ito ay gawa-gawa lamang ng isang babaeng desperada na nais maghiganti matapos ang isang masakit na diborsyo. Ang blueprint na sinasabi nila, isang lumang journal na puno ng mga scribble ng isang estudyante. Wala itong halaga sa isang multi-billion technology empire. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Gardo ay tila isang mariing pagpako sa kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Jaime at ang nakita niya ay ang parehong tingin na ibinigay nito sa kanya noong gabing pinalayas siya. Isang tingin na nagsasabing, wala kang laban sa akin. Ngunit sa ilalim ng lamesa, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Teresa. Ang init at higpit ng hawak na yon ay tila isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng digmaan. Your Honor, ang simula ni Teresa. Ang kaniyang boses ay nagsimula sa isang bulong, ngunit unti-unting lumakas. Sa loob ng 10 taon, pinaniwala ko ang aking sarili na ang aking talino ay para lamang sa ikabubuti ng aking pamilya. Ibinigay ko ang aking mga codes kay Jaime dahil mahal ko siya. Ngunit ang pag-ibig na yon ay ginamit niya para busalan ako. Ang anino ay may isang lihim na hindi alam ni Jaime, isang bahagi ng code na ako lamang ang makakapag-activate. Isang piraso ng aking kaluluwa na itinago ko sa loob ng system na yon bilang proteksyon. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Nakita ni Teresa ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Jaime, isang mabilis na pagdaan ng takot sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng tigas ng mukha. Kasinungalingan, sigaw ni Jaime, dahilan para hampasin ng huwes ang kanyang gavel. Ang tunog ng kahoy sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Mr. Del Fierro, manahimik kayo, ang mariing utos ng huwes. Teresa,
Kung totoo ang sinasabi niyo, kailangan niyo itong patunayan. Ang korte ay nag-uutos ng isang live technical demonstration sa susunod na pagdinig. Dito natin malalaman kung ang anino ay sumusunod sa kumpas ng kamay ng kanyang tunay na lumikha. Habang lumalabas ng silid, hinarang ni Valerie si Teresa sa hallway. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng puot. Akala mo ba ay nanalo ka na? Bulong ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Kahit makuha mo pa ang kumpanya, ang mga anak mo ay hinding-hindi titingin sa'yo ng may pagmamahal. Sa paningin nila, ikaw ang sumira sa pamilya nyo. Ikaw ang mga agaw. Ikaw ang kaaway. Napatigil si Teresa. Ang bawat salita ni Valerie ay tila mga karayom na tumutusok sa kaniyang puso. Tumingin siya sa dulo ng hallway at nakita niya si Jaime na nakatayo. Hawak ang cellphone at may kausap. Alam ni Teresa na hindi titigil si Jaime hanggat hindi siya nadudurog ng tuluyan. Maaring hawak mo ang mga anak ko ngayon, Valerie. Ang mahinahong sagot ni Teresa, kahit na ang kaniyang kalooban ay nanginginig sa sakit. Pero ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang ikulong sa iyong mga palad, makakahanap ito ng butas para lumabas. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Teresa ang bigat ng hamon na kaniyang hinarap. Isang live demo. Isang pagkakataon para bawiin ang kanyang buhay. Ngunit alam niya na sa likod ng mga codes at algorithms, ang tunay na labanan ay ang pagbawi sa pagtitiwala ng mga anak na unti-unti nang nilalamon ng puot. Paano mapapatunayan ng isang ina ang kanyang katapatan sa harap ng isang makinaryang binuo para siya ay wasakin, lalo na kung ang kanyang tagumpay ay maaring mga hulugan ng tuluyang pagkawasak ng mundong kinalakihan ng kanyang mga anak? Sa bawat pagbitaw, may isang bahagi ng ating pagkatao ang namamatay, ngunit may isang bagong lakas din ang isinisilang mula sa mga abo ng ating mga pangarap. Ang katahimikan sa loob ng maliit na opisina ni Mateo ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na katawan ni Teresa. Tanging ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang malayong ingay ng mga sasakyan sa kalsada ang maririnig. Nakatayo si Teresa sa tapat ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na tila mga pira-pirasong diamante na nagkalat sa dilim. Bukas na ang araw ng paghuhukom. Bukas, malalaman ng mundo kung siya ba ay isang biktima o isang nagwagi. Naramdaman niya ang paglapit ni Mateo. Hindi kailangang lumingon ni Teresa para malaman na naroon ang lalaki. Ang amoy ng kape at ang banayad na init ng presensya nito ay sapat na. Dahan-dahang inilapag ni Mateo ang isang tasa sa tabi ng mga kamay ni Teresa sa pasamano ng bintana. Hindi ka pa rin ba makatulog? Ang malumanay na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa naguguluhang isipan ni Teresa. Natatakot ako, Mateo. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mangyayari pagkatapos nito. Paano kung makuha ko nga ang kumpanya, pero tuluyan namang mawala ang pagmamahal ng mga anak ko? Paano kung maging katulad din ako ni Jaime? Isang taong may lahat ng yaman pero walang pamilya? Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Sa halip na sumagot, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumingit sa pagitan ng mga daliri ng babae. Isang mahigpit ngunit magalang na pagkakahawak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Teresa ay tila dahan-dahang natutunaw. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niya ang sariling maging mahina sa harap ng ibang tao. Ang pagmamahal ng mga anak ay hindi nabibili ng kumpanya, Teresa, at hindi ka magiging katulad ni Jaime dahil marunong kang magmahal ng totoo. Ano mang mangyari bukas, tandaan mo na hindi ka na nag-iisa, sabi ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Teresa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka
ay unti-unting lumiit. Nararamdaman ni Teresa ang hininga ni Mateo sa kaniyang balat. Isang sandali ng kilig na tila nagpatigil sa takbo ng oras. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na puno ng mabulaklak na salita, kundi isang pag-ibig na binuo sa gitna ng unos at laban. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, isang marahas na tunog ng pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanilang mundo. Nang buksan ni Mateo ang pinto, tumambad ang isang lalaking hindi nila inaasahan, si Jaime. Ngunit hindi ito ang Jaime na laging malinis at maayos ang suot. Ang kanyang barong ay gusot-gusot. Ang kanyang mga mata ay namumula. At amoy alak ang kanyang bawat hininga. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Teresa. Ang kaniyang mga kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa. Teresa, parang awa mo na. Itigil mo na ito. Ang hikbi ni Jaime. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit may bahid pa rin ng kanyang dating gawi na pananakot. Gusto mo bang makitang bumagsak ang ama ng mga anak mo? Gusto mo bang lumaki silang kinukutya dahil ang tatay nila ay nakulong? Mahal kita, Teresa. Alam mo yan. Nagkamali ako, pero tao lang ako. Balikan mo na ako at ausin natin ang pamilya natin para sa mga bata. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pintig ng kaniyang puso. Ang bawat salita ni Jaime ay tila mga karayom na gustong tumusok muli sa kaniyang mga lumang sugat. Ang gaslighting na ginawa nito sa kaniya sa loob ng 10 taon ay muling bumabalik. Gusto niyang maniwala, gusto niyang isipin na maari pa silang maging masaya. Ngunit nakita niya sa likod ni Jaime ang anino ni Valerie na naghihintay sa loob ng kotse. Gusto mong ayusin ang pamilya natin, Jaime? O gusto mo lang isalba ang kumpanyang ninakaw mo sa akin? Ang matigas na tanong ni Teresa. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa abot ni Jaime. Ang pagmamahal ay hindi lumuluhod dahil natatakot mawalan ng pera. Ang pagmamahal ay marunong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad ng walang kapalit. Teresa, please! Isipin mo ang kinabukasan ni Sofia at Miguel. Sigaw ni Jaime habang ang kaniyang mga tauhan ay dahan-dahang lumalapit mula sa dilim ng hallway. Ipinapaubaya ko na sa batas ang kinabukasan nila, Jaime, dahil mas gusto kong lumaki silang anak ng isang magnanakaw na nagbabayad ng kasalanan kaysa anak ng isang henyo na nabubuhay sa kasinungalingan. Ang huling salita ni Teresa bago niya dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan si Jaime sa labas, sumisigaw at nagwawala. Hanggang sa marinig ang tunog ng mabilis na pag-alis ng kaniyang sasakyan. Bumalik ang katahimikan sa loob ng opisina, ngunit ang bigat ng naging desisyon ni Teresa ay nananatili sa hangin. Tumingin siya kay Mateo at nakita niya ang paghanga sa mga mata nito. Tapos na ang pagiging martir, Teresa, bulong ni Mateo. Ngunit habang nakatingin si Teresa sa saradong pinto, isang tanong ang hindi mawala sa kaniyang isipan na tila isang huling babala. Sapat ba ang paninindigang ito para labanan ang huling alas na inihanda ni Jaime para sa teknikal na demonstrasyon bukas o sadyang patibong lamang ang pagluhod na kaniyang nasaksihan kanina? Ang silid ng pagpupulong sa loob ng gusali ng korte ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mismong hangin ay naghihintay din ng hininga. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakahilera ang mga naglalakihang computer monitor na naglalabas ng asul na liwanag, tila mga saksi sa nakatakdang pagtutuos. Naroon ang mga teknikal na eksperto mula sa gobyerno, ang mga hukom, at ang mga mamamahayag na hindi matanggal ang tingin sa bawat galaw ng mga karakter sa loob ng silid. Nakatayo si Jaime sa isang sulok, kumpiyansa sa kanyang tindig. Sa kanyang tabi, si Valerie ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, suot ang isang mapanuksong ngiti. Ngiti na tila sinasabing ang lahat ng ito ay isang malaking palaro lamang na sila ang mananalo. Alam ni Jaime na ang kanyang mga engineer ay binago na ang maraming layer ng system sa loob ng 10 taon. Naniniwala siyang
Ang orihinal na code ni Teresa ay matagal na niyang nabaon sa limot at sa ilalim ng mga bagong programa. Your Honor, handa na kami. Ang mayabang na pahayag ni Jaime. Ipakikita namin na ang system na ito ay tumutugon lamang sa command ng aming kumpanya. Ang anumang sinasabi ni Teresa ay guni-guni lamang ng isang taong nagnanais magnakaw ng hindi sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa pangunahing computer. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng keyboard sa kaniyang mga daliri. Sa bawat pagtipa niya, nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kaniyang puso. Tila isang tambol na sumasabay sa bawat linya ng code na lumilitaw sa screen. Lumingon siya kay Mateo na nakatayo sa likuran niya. Isang tipid na tanguan ang ibinigay ng abogado. Isang tahimik na basbas na sapat na para bigyan siya ng lakas. Ang sistemang ito ay tinawag nating Anino. Anino Jaime. Ang mahinahong simula ni Teresa habang ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa screen. Dahil ang isang anino ay laging nakasunod sa kaniyang pinagmulan. Kahit gaano mo pa subukang baguhin ang labas, ang puso nito ay hinding-hindi magbabago. Nagsimulang mag-type si Teresa. Ang tunog ng bawat pagpindot sa keyboard ay tila isang mabilis na himig sa gitna ng katahimikan ng silid. Sa bawat command na kaniyang ipinapasok, ang system ay nagsisimulang maglabas ng mga error message. Ang mukha ni Jaime ay dahan-dahang namutla nang makita ang mga red alert sa monitor. Anong ginagawa mo? Sinisira mo ang system! Sigaw ni Jaime, ngunit agad siyang pinigilan ng mga security. Hindi ko ito sinisira, Jaime. Binubuksan ko lang ang pinto na ikaw mismo ang nagkandado, sagot ni Teresa. Sa isang huling pagpindot ng enter, ang lahat ng monitor sa loob ng silid ay biglang nag-iba ng kulay. Mula sa asul, naging kulay ginto ang lahat. Isang malaking logo ang lumitaw sa screen. Hindi ang logo ng Del Fierro Tech, kundi ang isang drawing ng isang maliit na paru-paro. Ang paboritong disenyo ni Teresa noong siya ay nag-aaral pa. At sa ilalim nito, lumabas ang isang mensahe sa wikang Tagalog na siya mismo ang nag-program 10 taon na ang nakalilipas. Lahat ng ninakaw sa ilalim ng dilim ay ilalantad ng liwanag. Kasunod nito, lumabas ang lahat ng orihinal na logs ng system. Kitang-kita sa screen ang petsa at oras kung kailan pinasok ni Jaime ang system gamit ang kaniyang account para baguhin ang pangalan ng lumikha mula kay Teresa Reyes patungo sa Jaime Del Fierro. Ang bawat pagtatangka niyang burahin, ang bakas ni Teresa ay na-record ng system bilang isang security breach. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Ang mga teknikal na eksperto ay nagtanguan, kumpirmado ang katotohanan. Si Doña Esmeralda, na kanina ay nakaupo ng tuwid, ay tila biglang nanghina at napasandal sa kanyang upuan. Si Valerie naman ay napabitaw sa kanyang bag. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng takot at kahihiyan. Kasinungalingan ito. Nahak niya ang system. Ang huling hirit ni Jaime, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. Lumapit ang punong hukom at tiningnan ang mga ebidensya sa screen. Sa isang mariing boses, ibinigay niya ang kaniyang pahayag. Ang ebidensya ay malinaw. Ang teknolohiyang ito ay pag-aari ni Teresa Reyes Del Fierro. Iniuutos ng korteng ito ang agarang pag-freeze sa lahat ng assets ng Del Fierro Tech habang isinasagawa ang investigasyon sa kasong intellectual property theft at fraud laban kay Jaime Del Fierro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang isang dambuhalang pasanin na natanggal sa kaniyang balikat. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdiwang. Sa halip, tumingin siya sa kisame at huminga ng malalim. Hinahayaan ang mga luha ng katuwaan na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang anino ay nakabalik na sa kanyang tunay na anyo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Teresa si Jaime na pilit na inilalabas ng mga pulis mula sa silid. Ang kaniyang dating asawa ay tumingin sa kaniya ng may matinding poot. At sa huling pagkakataon, may ibinulong ito na tila isang sumpa.
Nakuha mo ang kumpanya, Teresa, pero hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Itinago ko na sila sa lugar na hinding-hindi mo mararating. Ang tagumpay ni Teresa sa korte ay tila biglang naging mapait na abo sa kanyang bibig. Ang kanyang kumpanya ay nabawi niya. Ang kanyang dangal ay naibalik. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay muli na namang nawala sa kanya. Sapat ba ang kapangyarihang hawak na niya ngayon para hanapin ang kanyang mga anak sa isang mundong muli na namang binalot ng anino ng paghihiganti ni Jaime? Ang rurok ng kapangyarihan na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay parang isang palasyong gawa sa buhangin. Isang malakas na ihip lang ng hangin ng katotohanan. Lahat ay guguho at magiging alikabok. Ang marangyang opisina na dati ay pag-aari ni Jaime ay nababalot ngayon ng isang kakaibang katahimikan. Ang amoy ng mamahaling leather at tabako ay tila napalitan ng amoy ng pagkatalo. Sa labas ng salaming dingding, ang lungsod ng Makati ay patuloy sa kaniyang pag-inog, walang pakialam sa pagbagsak ng isang higante. Pumasok si Teresa sa silid, hindi bilang isang bisita, kundi bilang ang bagong may-ari. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila isang pagbawi sa bawat taon na siya ay minaliit at itinago sa dilim. Sa loob ng opisina, nadatnan niya si Valerie na nagmamadaling isinisilid ang mga alahas at pera sa kaniyang mamahaling bag. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng kakinisan ay balot ngayon ng pawis at takot. Ang kaniyang mga mata ay tila sa isang hayop na nakulong at walang mapuntahan. "Leaving so soon, Valerie?" Ang malamig na tanong ni Teresa. Huminto siya sa tapat ng pinto. Nakahalukip-kip, pinapanood ang desperasyon ng babaeng sumira sa kaniyang pamilya. "You think you won, Teresa?" Ang asik ni Valerie habang pilit na isinasara ang zipper ng kaniyang bag. "Nakuha mo nga ang kumpanya, pero tingnan mo ang sarili mo. Mag-isa ka pa rin. Si Jaime ay nasa kulungan at ang mga anak mo, nasaan sila? Kahit kailan, hindi mo makukuha ang kaligayahang meron ako." "Ang kaligayahang ninakaw mo?" Lumapit si Teresa ng dahan-dahan. "Ang kaligayang nakabase sa isang sanggol na ginagamit mo para gapusin si Jaime." Biglang namutla si Valerie. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. "Anong sinasabi mo? Anak ito ni Jaime. Siya ang tagapagmana ng lahat ng ito." "Iyan ang akala mo. Pero bago pa ang lahat ng ito, alam ko na ang bawat galaw sa kumpanyang ito. Kinuha ko ang mga medical records na ipinadala sa email ni Jaime." Inilapag ni Teresa ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. "Ang blood type ng sanggol sa ultrasound report na itinago mo ay hindi kailanman magiging tugma kay Jaime. Sabihin mo, Valerie, sino ang tunay na ama? Ang dating boyfriend mo na binabayaran mo para manahimik?" Ang tunog ng pagbagsak ng bag ni Valerie sa sahig ay tila isang huling hininga ng kaniyang mga ambisyon. Napaupo siya sa sofa, ang kaniyang mukha ay tila naging isang puting papel. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Esmeralda. Ang matandang babae ay hindi na ang reynang mapagmataas. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo at ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. "Teresa, apo," ang panginginig na boses ni Doña Esmeralda. Lumapit siya at pilit na hinawakan ang mga kamay ni Teresa. "Parang awa mo na. Huwag mong kunin ang mansyon. Saan ako pupunta? Ako ang ina ni Jaime. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Utang na loob, patawarin mo kami." "Utang na loob?" Ang mapait na tawa ni Teresa. Dahan-dahan niyang binawi ang kaniyang kamay. "Nasaan ang utang na loob niyo noong pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan? Nasaan ang awa niyo noong ipinagkait niyo sa akin ang mga anak ko? Doña Esmeralda, ang respeto ay inaani, hindi hinihingi. At ang itinanim niyo ay puro tinik. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kayo nasusugatan ngayon." Tumingin si Teresa kay Valerie na ngayon ay humihikbi na sa sulok at kay Doña Esmeralda na nakaluhod sa kaniyang paanan. Wala siyang naramdamang katuwaan,
tanging isang malalim na pagkapagod. Ang karma ay dumating na, hindi sa paraang madugo, kundi sa paraang pinakamakasakit, ang mawala ang lahat ng bagay na itinuturing nilang Diyos, ang pera, ang katayuan, at ang dangal. Umalis na kayo, ang huling utos ni Teresa. Ang mga security ay maglalabas ng inyong mga gamit. May 30 minuto kayo. Habang papalabas ang dalawa, naiwan si Teresa sa gitna ng opisina. Lumapit si Mateo at tumayo sa tabi niya. Nahanap na namin ang driver ni Jaime, Teresa. May sinabi siyang isang lumang rest house sa Batangas. Doon niya dinala ang mga bata bago siya nadakip. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagbuhos ng pag-asa sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito ang isang takot. Isang takot na baka huli na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Mateo, kailangan nating magmadali, ang sabi ni Teresa. Ngunit bago sila makalabas, tumunog ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero. Pagsagot ni Teresa, ang kaisa-isang naririnig niya ay ang iyak ni Miguel at ang boses ni Jaime na tila galing sa ilalim ng lupa. Kung gusto mong makita ang mga anak mo, Teresa, pumunta ka rito ng mag-isa. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong ang anino ang huling bagay na makikita nila bago ang kadiliman. Ang tagumpay ni Teresa sa kumpanya ay tila naging isang walang kwentang papel. Ang kanyang mga kaaway ay bumagsak na. Ngunit ang pinakamalaking halimaw ay ang isang amang wala nang mawawala at handang magsunog ng lahat, kasama ang sarili niyang mga anak. Ligtas pa kaya ang mga bata sa piling ng isang lalaking nilamon na ng sarili niyang kadiliman? Ang pag-ibig ng isang ina ay parang isang matatag na parola. Hindi ito namamatay sa gitna ng pinakamalakas na unos at laging ituturo ang daan pauwi sa mga nawawalang anak. Ang dilim sa lumang rest house sa Batangas ay tila may sariling bigat. Ang amoy ng dagat at ng nabubulok na kahoy ay humahalo sa amoy ng gasolina na kumakalat sa sahig. Sa loob ng isang maliit na kwarto, naririnig ni Teresa ang mahinang hikbi ni Miguel at ang pabulong na pagpapatahan ni Sofia. Bawat tunog ng yak ng kanyang mga anak ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang puso. Nakatayo si Jaime sa gitna ng sala. Hawak ang isang lighter na ang maliit na apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang hitsura ay malayo na sa matagumpay na CEO. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng desperasyon. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang gusali na unti-unti nang nilalamon ng apoy ng sarili niyang kasakiman. "Huwag kang lalapit, Teresa." Ang bulyaw ni Jaime nang makita ang anino ni Teresa sa may pintuan. "Nandito ka lang dahil sa kumpanya. 'Di ba? Gusto mo akong makitang walang-wala. Gusto mo akong makitang nagdurusa. Nandito ako para sa mga anak ko, Jaime." Ang mahinahong sagot ni Teresa. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang kanyang mga kamay nakataas bilang tanda na wala siyang armas. "Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng kumpanya. Ibigay mo lang sa akin sina Sofia at Miguel at tapos na ang lahat ng ito." "Sinungaling!" ang sigaw ni Jaime. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit at takot. "Simula nang pumasok ka sa buhay ko, ikaw ang may hawak ng lahat. Ang talino mo, ang galing mo. Laging ikaw. Pinagmukha mo akong mahina. At ngayon, pati ang mga anak ko, kukunin mo sa akin? Jaime, ikaw ang naglayo sa sarili mo sa amin." Ang malungkot na sabi ni Teresa. Tumigil siya sa gitna ng sala. Sapat na distansya para makita ang mukha ng lalaking minahal niya ng 10 taon. Noong pinili mong magnakaw, noong pinili mong pumatol sa kasinungalingan ni Valerie, doon mo kami iniwan. Hindi kita kailangang sirain, Jaime. Sinira mo ang sarili mo. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng hangin sa labas at ang mahinang pag-alon ng dagat ang maririnig.
Sa loob ng kwarto, biglang sumigaw si Sofia, "Mama, Mama, tulungan niyo po kami." Ang sigaw na yon ay tila nagbigay ng lakas kay Teresa. Sa kabila ng panganib, mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan ng kwarto. Hinablot ni Jaime ang kanyang braso. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at masakit, ngunit hindi na naramdaman ni Teresa ang pisikal na hapdi. Ang tanging mahalaga ay ang mga anak niya. "Jaime, bitawan mo ako. Kung may natitira pang pagkatao sa'yo, isipin mo ang mga bata. Gusto mo ba silang lumaking may trauma dahil sa ginagawa mo?" Ang sigaw ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Jaime. Tila natauhan si Jaime sa narinig. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay dahan-dahang bumaba. Ang apoy ay namatay. At kasabay nito, ang lakas ng kanyang galit ay tila naglaho rin. Napaluhod si Jaime sa sahig. Humahagulgol na parang isang bata. "Wala na. Wala na akong pupuntahan, Teresa. Patawarin mo ako. Patawad." Hindi na naghintay si Teresa. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Doon, nakita niya ang kanyang 2 anak na nakakubli sa ilalim ng lamesa. Sa isang iglap, nagtakbuhan ang mga bata patungo sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang bumalot sa kanilang 3. Isang yakap na puno ng luha, ng amoy ng pawis, at ng tunay na pagmamahal. "Mama, sorry po mama. Akala namin iniwan niyo na kami." Hikbi ni Sofia habang nakasubsob ang muka sa balikat ni Teresa. "Hush mga anak, nandito na si mama. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Hinding-hindi na," bulong ni Teresa habang hinahalikan ang noo ng kaniyang mga anak. Pumasok si Mateo kasama ang mga pulis. Dahan-dahang nilapitan ng mga otoridad si Jaime na hindi na lumaban. Habang inilalabas si Jaime mula sa rest house, tumigil ito sa tapat ni Teresa. Ang kaniyang mga mata ay wala ng puot. Tanging isang malalim na pagsisisi na huli na para itama. "Teresa," ang mahinang tawag ni Jaime. Tumingin si Teresa sa kanya, ngunit wala na siyang naramdamang galit. Ang kaniyang puso ay puno na ng pasasalamat dahil ligtas ang kaniyang mga anak. "Sana sa lugar na pupuntahan mo, Jaime, mahanap mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera." Habang naglalakad palabas ng rest house, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang lumitaw sa guhit ng dagat. Ang kulay rosas at ginto sa langit ay tila isang pangako ng bagong simula. Hawak ni Teresa ang mga kamay ni na Sofia at Miguel, habang si Mateo ay nakasunod sa kanila, handang maging sandigan sa anumang bukas na darating. Ang mga anghel ay nakabalik na, at sa pagkakataong ito, wala nang sino mang anino ang makakakuha sa kanila mula sa liwanag ng pagmamahal ng kanilang ina. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang posisyon sa kumpanya, kundi sa lalim ng kanyang kakayahang bumuo muli ng isang wasak na tahanan habang bitbit ang kanyang sariling pangarap. Ang sikat ng araw na tumatama sa malaking salamin ng opisina sa itaas na palapag ng Liwanag Tech, ang dating Del Fierro Tech, ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nagdaang taon. Ang amoy ng mamahaling pabango at takot na dating namamayani sa silid na ito ay napalitan na ng amoy ng sariwang sampagwita at bagong timplang kape. Sa pintuan ng opisina, hindi na ang pangalan ni Jaime ang nakaukit sa gintong plaka, kundi ang isang pangalang matagal nang ibinaon sa limot, CEO Teresa Reyes. Nakatayo si Teresa sa tapat ng kanyang lamesa, tinitingnan ang mga dokumento ng kumpanya. Sa loob ng ilang buwan, muli niyang binago ang kultura ng trabaho. Ang bawat empleyado ay hindi na turing na mga makina, kundi mga tao. Binigyan niya ng prioridad ang mga working mothers. Ang mga katulad niyang dati ay naging biktima ng sistemang hindi kumikilala sa halaga ng isang ina. "Ma'am, handa na po ang board members para sa announcement ng ating bagong scholarship program.
Ang magalang na sabi ng kanyang bagong assistant na si Maria. Salamat Maria, susunod na ako. Sagot ni Teresa nang may banayad ng ngiti. Bago siya lumabas, pumasok si Mateo. Nakasuot ito ng kanyang paboritong polo shirt, ngunit may bit-bit na kaba sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. Sa loob ng mga nakaraang buwan, si Mateo ang naging katuwang ni Teresa sa bawat puyat, sa bawat legal na laban, at sa bawat gabing kailangan niya ng balikat na maiiyakan. Ngunit sa likod ng kanilang profesional na ugnayan, may isang damdaming hindi pa rin nila nabibigyan ng pangalan. Teresa, may sulat na dumating mula sa abogado ni Jaime. Simula ni Mateo. Inilapag niya ang isang puting sobre sa lamesa. Humihiling siya ng huling pagkakataon na makausap ka sa loob ng piitan. Sabi niya, gusto lang daw niyang humingi ng tawad ng personal bago ang pinal na sentensya. Napatitig si Teresa sa sobre. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang sakit ng isang sugatang asawa. Ito ay ang sakit ng awa para sa isang taong nagkaroon ng lahat, ngunit piniling itapon ang lahat dahil sa kasakiman. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Binasa niya ang bawat salita ng pagsisisi ni Jaime, ang mga pangakong magbabago, ang mga hiling na sana ay muling maging pamilya sila para sa mga bata. Mateo, sabihin mo sa abogado niya na tinatanggap ko ang kaniyang paumanhin. Ang mahinahong sabi ni Teresa. Patawad. Ibinibigay ko na sa kanya ang kapatawarang hinihingi niya dahil kailangan ko yon para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang pagbabalik, tapos na ang kwento naming dalawa. Ang Teresa na kanyang minaliit at sinaktan ay matagal na ring namatay kasama ng kanyang mga kasinungalingan. Tumango si Mateo, bakas ang ginhawa sa kanyang mukha. Mabuti naman, dahil nararapat ka sa isang bagong simula na walang anino ng nakaraan. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin. Gusto ni Teresa na pasalamatan si Mateo hindi lang bilang kaniyang abogado, kundi bilang ang lalaking muling nagturo sa kanya kung paano magtiwala. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang mga salitang iyon, narinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo mula sa hallway. Pumasok sina Sofia at Miguel, suot ang kanilang mga school uniform at agad na yumakap sa baywang ni Teresa. Mama! Look! I got a star in my project today! Sigaw ni Miguel habang ipinapakita ang kaniyang gawaing kamay. And Mama, I finished reading the book you gave me. Dagdag ni Sofia ang kanyang mga mata ay puno na muli ng ningning at paghanga para sa kanyang ina. Binuhat ni Teresa si Miguel at hinalikan ang noo ni Sofia. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang mga numero sa bank account o ang titulo ng CEO. Ito ang init ng yakap ng kaniyang mga anak na malaya na sa panlilinlang. Nang hapon na yon, matapos ang kaniyang mga pulong, bumalik si Teresa sa kaniyang opisina para kunin ang kaniyang mga gamit. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang maliit na sobrang iniwan sa ibabaw ng kaniyang keyboard. Mula ito kay Mateo. Teresa, ang misyon ko ay tapos na. Nakita na kitang matatag, matagumpay, at masaya. Ayaw kong maging sagabal sa iyong bagong buhay bilang CEO. Aalis muna ako para asikasuhin ang ilang mga kaso sa probinsya. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung bakit ko minahal ang batas. Mag-iingat ka lagi. Mateo, naramdaman ni Teresa ang biglang panlalamig ng kaniyang mga kamay. Ang katuwaan ng kaniyang araw ay tila biglang nabalutan ng isang ulap ng pangungulila. Napatingin siya sa bakanting upuan sa tapat ng kaniyang lamesa kung saan laging nakaupo si Mateo para bigyan siya ng lakas. Bakit sa tuwing nakakamit na niya ang lahat, may isa pa ring mahalagang bahagi ng kaniyang puso ang tila gustong kumawala? Hahayaan na lang ba niyang umalis ang lalaking naging tanging tanglaw niya sa gitna ng kadiliman nang hindi man lang nasasabi ang tunay niyang nararamdaman? Ang bawat pintig ng orasan sa pader ng kaniyang opisina ay tila isang mabigat na hakbang ng paalam. Hawak pa rin ni Teresa ang maikling sulat ni Mateo. Ang papel,
na tila naging kasing bigat ng isang semento. Sa loob ng maraming taon, natutunan ni Teresa na maging matatag ng mag-isa, na lumaban ng walang inaasahang kamay. Ngunit sa sandaling ito, ang tagumpay na kaniyang nakamit ay tila isang malamig at walang kwentang tropeyo kung wala ang lalaking naging kais sa isang tanglaw niya sa dilim. Hindi, Mateo, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Bulong ni Teresa sa hangin. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang kanyang bag. Hindi na niya inintindi ang kanyang maayos na ayos bilang isang CEO. Tinawag niya sina Sofia at Miguel na nooy naglalaro sa waiting area. Sa kanilang mga mata, nakita ni Teresa ang pagtataka, ngunit nakita rin niya ang pagtitiwala. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang ang kanyang takot ang magpasiya para sa kanya. Hindi niya hahayaang ang isang mahalagang tao ay mawala ng dahil lamang sa kanyang katahimikan. Mabilis ang takbo ng kanilang sasakyan patungo sa terminal ng bus na binanggit sa sulat. Sa loob ng sasakyan, ang kaba sa dibdib ni Teresa ay tila isang mabilis na tambol. Ang bawat traffic at bawat pulang ilaw ng trapiko ay tila isang kaaway na humaharang sa kanyang kaligayahan. Tinitingnan niya ang kanyang mga anak at sa bawat sulyap, lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Ang pamilyang kanyang binuo ay hindi lamang para sa kanya at sa mga bata. May isang puwang doon na tanging si Mateo lamang ang makakapuno. Nang makarating sila sa terminal, ang amoy ng usok ng diesel at ang ingay ng mga taong nagmamadali ay tila isang magulong musika na sumasalubong sa kaniyang desperasyon. Hinanap ng kaniyang mga mata ang pamilyar na bulto ni Mateo sa gitna ng siksikan. Sa malayo, nakita niya ang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt. Bit-bit ang kaniyang luma, ngunit maayos na briefcase at dahan-dahang humahakbang patungo sa pintuan ng isang bus na paalis na patungong probinsya. Mateo, ang sigaw ni Teresa. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng terminal, isang boses na puno ng pagsusumamo at lakas. Napatigil si Mateo. Dahan-dahan siyang lumingon at sa kaniyang mga mata ay nakita ni Teresa ang pagkagulat at isang uri ng lungkot na pilit nitong itinatago. Binitawan ni Mateo ang kaniyang bag nang makita si Teresa na papalapit. Kasunod ang mga bata na hinihingal sa pagtakbo. Teresa, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ay nasa board meeting ka. Ang gulat na tanong ni Mateo. Ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. Tila hindi makapaniwala na ang babaeng kaniyang iniwan sa isang marangyang opisina ay narito ngayon sa maduming terminal ng bus. Bakit mo ako iiwan, Mateo? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, aalis ka na lang ng walang pasabi? Ang hingal na tanong ni Teresa. Huminto siya sa tapat ng lalaki. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Sabi mo, ang misyon mo ay tapos na. Pero hindi mo ba naisip na baka ang misyon mo ay hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa akin? Para sa amin? Teresa, isa kang CEO. Mayroon ka ng lahat. Ang mundong kinabibilangan mo ngayon ay malayo sa mundong ginagalawan ko. Mahinang sagot ni Mateo. Iniwaas niya ang kaniyang tingin. Tila natatakot na makita ang kaniyang sariling kahinaan sa mga mata ng babae. Ayaw kong maging isang abogado lang na laging nasa likuran mo. Nararapat ka sa isang taong kapantay mo. You are more than enough, Mateo. Ang matapang na sagot ni Teresa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Mateo. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa kaniyang palad. Ang yaman at ang titulo, lahat yan ay pwedeng mawala sa isang iglap. Pero ang katapatan at ang pag-ibig na ibinigay mo sa akin nung wala akong kahit ano, iyon ang tunay na kayamanan na hindi ko kayang bitawan. Mateo, please, wag mo kaming iwan. Wag mo akong iwan. Lumapit si Sofia at Miguel. Hinawakan ni Miguel ang laylayan ng polo ni Mateo. Tito Mateo, di ba po sabi niyo ay babantayan niyo kami ni Mama? Wag na po kayong umalis. Malulungkot po si Mama.
Malulungkot din po kami. Naramdaman ni Teresa ang paglambot ng presensya ni Mateo. Ang pader na binuo nito sa kaniyang sarili ay tila dahan-dahang gumuho sa harap ng katapatan ng isang ina at ng kaniyang mga anak. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala kay Mateo bago niya dahan-dahang ibinaba ang kaniyang paningin sa magkahawak nilang mga kamay. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa inyo, Teresa. Bulong ni Mateo, ang kaniyang boses ay puno ng emosyon. Pero kung ito ang gusto niyo, hinding-hindi na ako aalis. Mananatili ako hanggat kailangan niyo ako. Sa gitna ng terminal, sa harap ng maraming taong hindi nakakakilala sa kanila, dahan-dahang niyakap ni Mateo si Teresa. Hindi ito ang uri ng yakap na mapusok, kundi isang yakap ng pagtanggap, ng pagpapahalaga, at ng isang pangakong hinding-hindi na muling magbibitaw. Naramdaman ni Teresa ang init ng dibdib ni Mateo, ang amoy ng kape, at katapatan na naging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang kilig na kaniyang naramdaman ay hindi lamang dahil sa pisikal na lapit, kundi dahil sa katiyakan na sa wakas, nahanap na niya ang kaniyang tunay na tahanan. Ang tagumpay ng puso ay mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa korte o sa kumpanya. Dahil sa dulo ng lahat ng laban, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng isang taong hindi ka bibitawan kahit gaano pa kalakas ang hampas ng alon ng kapalaran. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, magkahawak kamay silang apat. Ang huling sinag ng papalubog na araw ay nagbigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang mga anino. Isang anino na hindi na simbolo ng pagtatago, kundi simbolo ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig, ng katotohanan at ng walang hanggang pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait patungo sa malawak na dagat ng limot. Sa bakuran ng bagong tahanan ni Teresa, sa labas ng maingay na lungsod, ang mga bulaklak ng kabalyero at dama de noche ay masiglang namumukadkad, nagbibigay ng tamis sa hangin ng hapon. Wala na rito ang lamig ng marmol at ang nakabibinging katahimikan ng mansyong Del Fierro. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng ingay, ng tawa, at ng buhay. Nakatayo si Teresa sa balkonahe, pinapanood ang kaniyang mga anak. Si Sofia ay masusing nagtuturo kay Miguel kung paano magpalipad ng saranggola sa malawak na damuhan. Ang kaniyang mga anak ay hindi na ang mga batang laging natatakot sa bulyaw ng kanilang ama. Sila ay malaya na, masayahin, at puno ng tiwala sa sarili dahil alam nilang mayroon silang isang inang hindi sila kailanman bibitawan. Ang lalalim naman ng iniisip ng CEO natin, ang isang pamilyar at malumanay na boses ang bumasag sa kaniyang katahimikan. Lumapit si Mateo, bit-bit ang 2 tasa ng tsaa. Sa loob ng 1 taon, ang lalaking ito ay naging higit pa sa isang abogado at katuwang sa negosyo. Siya ang naging haligi na sumusuporta sa bawat pag-aalinlangan ni Teresa, ang tahimik na lakas na hindi humihingi ng anumang kapalit. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa at tumayo sa tabi ni Teresa. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, isang simpleng ugnayan na nagbibigay ng matinding kapanatagan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Mateo, bulong ni Teresa. Noong 1 linggo, dinalaw ng mga bata ang tatay nila sa kulungan. Sabi ni Sofia, mukhang maayos naman daw si Jaime, tahimik na at marunong nang magbasa ng mga libro. Napatawad mo na ba talaga siya? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa guhit ng langit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Mateo. Para iyon sa akin. Ang mahinahong sagot ni Teresa. Kung mananatili ang galit sa puso ko, para ko na ring hinayaan na manatili akong bilanggo ng nakaraan. Pinatawad ko na siya dahil gusto kong maging malaya ang puso ko para sa inyo, para sa pagmamahal na ibinibigay niyo sa akin ngayon. Humarap si Teresa kay Mateo. Sa ilalim ng kulay kahel na langit,
Ang kanyang mukha ay nagliliwanag, hindi dahil sa anumang alahas, kundi dahil sa kapayapaang nagmumula sa kanyang kalooban. Nahanap na niya ang kanyang tunay na halaga. Hindi na siya ang anino na laging nakasunod. Siya na ang liwanag na nagbibigay ng direksyon sa kanyang sariling buhay. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay susuko na, sabi ni Teresa. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang mukha ni Teresa. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa pisngi ng babae. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Teresa. Ako ay naging saksi lamang sa muli mong paglipad. Sa dulo ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang bahaghari ay bahagyang nagpapakita matapos ang isang mabilis na ambon, magkayakap na pinanood ni na Teresa at Mateo ang kanilang mga anak. Ang kwento ni Teresa ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti o ng tagumpay sa negosyo. Ito ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng ibang tao at ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon para sa isang mas matibay na muling pagkabuo. Ang bawat sugat ay may kwento at ang bawat kwento ay may pag-asa. At para kay Teresa, ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. Isang kwentong puno ng katotohanan, ng dangal, at ng isang pag-ibig na hinding-hindi na muling maglalaho sa dilim.